Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating pababalita dito ng mga tamang balita at susukatin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS blogger mga kababayan. Yes, dapat silang susukatin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susukatin at sa ilibang po ang kanilang ginagawang kabulustagan araw-araw. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, before na mag-start po ng ating mga balitaan ngayong araw, syempre alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino po yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung ating mga keyboard warriors mga kababayan. So ang nandito po sa listahan, ang nanguna po ay si Robel Ferrer Official, nandiyan po si Divina Dicuatin, Army Lagaso, Tinkerbell, nandiyan po si Rodel Aglipay. I-share po natin ating mga members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiscalante, Racete Ruel, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet natin ang happy birthday si Regen and Jimboy of Cute Pardo Cebu. That is greetings coming from Sir Rodolfo Rabor. Hi to Manang Beth or Manang B. Yungko from Anchorage, Alaska, US. Siyempre ang ating mga early birds, nandyan po kasama natin ngayong araw si Marquez Hernandez, nandiyan po si Lynn Gonzalez, Emi Sarino, Ribaya Edith. Hi to FAC 1679, nandiyan po si LC Adaman, Maria Marilyn Embido Bautista. Hi to Noel Narcida, Vina Kiliet, Price Gasul, Veronidia Seriano, Meli Gineso, and hi to Olivia Lupigaleg and Rose Gibara. Okay, so mga kababayan ko, I think some of you or baka majority po dito sa ating mga viewers ay nakita nyo na po yung speech ni FPRRD, speech po ni Basti Duterte at saka ni Rocky Makabayan at saka pati na po si Vic Rodriguez, kasi nga ito po tungkol po doon sa prayer rally daw na ginawa doon sa Cebu City Makabayan. Well, actually, to be fair po, hindi naman po siniraan ni FPRD si PB Makabayan. Kasi nga si FPRD, I think narinig niya po yung sinabi po ni Chief Acorda ng PNP na, di ba sabi po ni Chief ni Acorda na kapag meron daw mga statements sila dito na nagbibigay dito ng kaguluhan po sa mga tao, dadamputin sila Makabayan at ipa-stop po yung ginawang rally doon sa Cebu City. So I believe, narinig po yun ni FPRD. So doon po sa speech po ni FPRD Makabayan, actually puro Bisaya, not all Bisaya siya, may Bisaya, maraming Bisaya, pero ilan na po yung Tagalog Makabayan. Kasi nga siyempre doon sila nagrally sa mga Bisaya na area sa Cebu City. Ay sa nga pala, shoutout po sa mga taga Cebu City, taga dyan rin po si Sir Ivan. Cebu and Leyte Makabayan. Baka magtataka kayo Yes, meron ka pong mga relatives dyan sa Cebu City, may bahay po dyan sa Cebu City, and saka of course po sa Leyte po Makabayan. So malapit talaga sa aking puso po yung mga taga Cebu Makabayan, at alam ko rin po yung taga Cebu maka Marcos o Makabayan. So hindi po lahat dyan maka Duterte. Sabi pa nga nila, sabi daw yung mga nag-vlog doon, lalong-lalo na yung pong nadala po ng pangalang loyalista, abay sabi lang Makabayan, nakatawa naman kasi nga nung nagkaraban sila doon, karaban po sa prayer rally ng Duterte Makabayan, abay sabi nila, ang dami na namin dito, yun sabi po sa vlog. Doon po sa live ng Makabayan, actually nanood ng po ako, pero nakakatawa naman kasi sabi nila, ang dami na ditong dumalo sa prayer rally, caravan, hindi na po mahulugan daw ng needle Makabayan. Ano ba Tagalog yung needle? Yung karayom, hindi daw mahulugan ng karayom. Yun ang nakasabi sa thumbnail, pati po sa kanyang title Makabayan. Pero ang nakakatawa naman kasi, abay iilan na naman sila dun Makabayan sa caravan
Nakatawa talaga. At saka ito rin pong sabi po ni loyalista, si KPL, na sabi niya, so, yung sa unahan daw na mga sasakyan makaabayan, abay kasama daw nila. Yun ang sabi sa live niya, kasama namin yan lahat po ng mga sasakyan dyan sa unahan namin. Pero, meron pong biglang lumiko makaabayan at ilan po ng mga sasakyan na lumiko, abay nagpalusot. Sabi niya, yung daw mga lumiko daw ng mga, na mga sasakyan, hindi daw nakasama yun. Napahiya eh. At saka, ang nakatawa pa rin po, sabi niya, ang dami ko nang narinig dito ng mga, ng mga tao, nagsigawan na PBBM resign daw. Sabi niya na wala naman kong sinabi dito na PBBM resign, pero yung mga tao daw na daanan nila, ang sabi daw PBBM resign makaabayan. That is very impossible. Kasi po ang Cebu City, Makamarcos Uya makaabayan. Nagsinungaling po itong si KPL. Ang sarap pitikin ng tinga na to. At saka tungkol rin po doon sa 20 pesos per kilo na bigas makaabayan. Kasi yan po mga tinanong na doon sa mga tao. Like for example, kasi nga nakita ko si PL, nagpunta doon sa San Fernando makaabayan. Yun yung tourist area, doon malapit po yun sa Pier Makabayan. Actually maganda yung area na yun. So nagtanong-tanong siya tungkol doon sa mga taong nandun regarding po sa mga bilihin na nagmahal daw. Ano ka lang masasabi? Pero ang problema naman kasi itong mga DBS na mga vlogger, ayaw kasi lang i-explain kung bakit po nagkaroon po ng 20 pesos per kilo, or yan ba ay pangako ni BBM, or yan ba ay aspiration lang or ambition lang ni BBM. Ayaw explain makaabayan, at saka ayaw rin po nila explain kung bakit nagmahalan po yung presyo ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. Mamaya, sasampalin natin sila ng ebidensya makaabayan. Okay, so babalikan natin si FPRD. Ulitin ko lang po, hindi po doon siniraan si BBM. Kasi nga si FPRD, nakafocus na po siya doon po sa plano ni BBM na charter change na ang babaguhin makaabayan, yung economic probation lang po. Well, sabi niya, walang problema sa kanya, wala na po ng problema sa mga congressman, mga mabatas, pero as long as, ang sabi po ni FRD, ito klaro po, even though Bisaya, pero sabihin ko lang sa inyo makaabayan, sabi niya na walang problema sa kanya na babaguhin po yung economic probation, pero dapat daw na yung presidente is only one term lang makaabayan. Ang ibig sabihin, 6 years na po. After sa 6 years, hindi na po pwede tatakbo daw itong si BBM. Yan po ang request ni FRD makaabayan. Well, tanong ko lang po dito, okay lang ba sa atin na hindi na po tatakbo si BBM after niya matapos ang kanyang term makaabayan? Please comment down below. At saka babasahin ho yan ni Sir Ivan mamaya. So regarding naman po sa pagmumura, meron naman talagang nagmumura makaabayan. Si FPRD, minura niya hindi si PBM. Pero yun pong yung mga drogista, yung mga drug lords, yung mga gumagamit po ng droga, yun ang po ang kanyang pinagmumura makaabayan. Pero kay PBM, wala po. Stick lang po siya doon sa issue, sa kanilang agenda, about lang po dito sa economic probation, sa charter change. Pero, meron pong nanira makaabayan. Siya, Sir Ivan. Ito pong si Butanding. Ito pong si Atty. Harry Roque makaabayan. Abay, gin-brought up na naman niya yung tungkol po sa polboron. Sarap pitikin gonggong na to eh. Even though hindi niya po pinangalanan si BBM, pero kapag intindihin ho natin, alam ho natin kung sino po ang kanyang pinapataman makaabayan. Ibinabalik-balik naman niya yung word po na polboron, at alam po natin, kapag gagamitin natin po yung word na polboron, di ba? Alam ho natin kung sino po yung pinapatamaan makaabayan. Hindi naman tayo tangay, hindi naman tayo bobo, pero tungkol pa rin po yun sa PI o yung sa People's Initiative, pati po sa charter change makaabayan. Pinatamaan niya si BBM. Lalong-lalo na, ito rin pong isang nanirang gonggong na isang mayor na maraming tato at adik dyan sa Davao. Pasensya po taga Davao. Honestly, ang inyong mayor dyan, napakabobo talaga. Bakit, Sir Ivan? Kasi po, ang ginamit niya na paninira ito kay BBM sa harap po ng mga Cebuano, yung tungkol po sa 20 pesos per kilo na bigas makaabayan. Sabi niya, nagsinungaling daw si BBM. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya yung video makaabayan ni BBM, at meron pong isang government officials, ma-explain nila dito kung bakit mahal po yung bigas until now. At syempre, pag-usapan din po natin yung tungkol po sa isang government officials, and not just sa government officials makaabayan, babae po, at saka talagang mataas po yung ranggo niya, na ayon po sa kumakalat ngayon ng mga balita at meron pong video makaabayan, ito daw isang babae na government officials, meron daw boylet na basketballista makaabayan. I think alam niyo na po yung istorya na yan, at marami talagang kumakalat niyan, mga video makaabayan, mga parang connecting dadas na ho yan. Nung una, binaliwala ko lang
yan. Alam ho natin kung sino po yung unang naglabas niya ng istorya na yan. Diba? Si Calvo Makabayan. Siya nga pala, kay parang ninyo. Friend natin yan si Ninyo eh. Si parang ninyo pong una niyan, naglabas ng Makabayan. Well, actually, hinayaan ko lang yan. Kasi nga, that is, parang showbiz lang ba? Pero nung naintindihan ko na konektado pala sa government Makabayan. Yes, connected na at meron pong mga ebidensya na lumalabas pero ayaw kong sabihin na ito po yung totoong Makabayan. Okay? Pag-usapan rin po natin itong si Mariel Padilla Makabayan. Bakit naman Sir Ivan? Kasi nga itong si, diba, alam ho natin ginawa ni Mariel na kung saan, diba, nag-glutadrep siya doon sa office ng kanyang husband, si Senator Robin Hood Makabayan, doon po sa Senado. Diba siya po dito'y kinuyog talaga ng mga netizens na bash itong si Mariel until na Makabayan kasi nga kahapon itong si Mariel meron po siyang alam ho natin di ba mahilig siya mag live selling Makabayan. So no mag-start na siya na mag live selling instead po na mag-start siya dito na mag live selling puro bash po ang kanyang na-receive o kanyang mga nabasa sa kanyang mga followers Makabayan. Puro bash lahat. Alam niyo ba si Mariel na stress? So ngayon, para po hindi po mahalata na itong si Mariel Maestros Makabayan, gumamit siya ito ng mga bells at saka tinawag niya yung mga bashers niya at instead po ang kanyang mga bashers, instead po ang kanyang mga followers na sinabihan siya na dapat daw siya na mag-public apology, hindi niya ginawa Makabayan. Bagkus, may mga palusot po itong si Mariel na kung saan sabi niya, vitamin C daw ang kanyang ginamit Makabayan. Vitamin C ba talaga? Pag-usapan natin yan mamaya at syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama Makabayan, well, siyempre, kagumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin Makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howdy rin mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. Maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So mga kababayan ko, well, before na mag-start po ng ating balitaan, gusto ko lang po mag-remind mga kababayan, as always, every day, na hopefully po, every time na meron tayong bagong video dito or vlog, please don't forget to share our vlog mga kababayan. Malaking tulong ho yan. At saka, don't forget also to like our video and don't forget, doon po sa mga ating mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe, libre naman po ang mag-subscribe mga kababayan. Again, thank you so much. So, unahin natin mga kababayan, doon muna tayo sa nangyari po sa prayer rally sa Cebu City na kung saan alam ba ninyo na inulan sila mga kababayan? Yes, inulan po. Doon ko po ito nakita po sa vlog po ni Badong Aratiles. Kasi nga nung unang nakita ko mga kababayan, ang Sunstar nag-post kasi ng balita na kung saan ang title pa nga doon, Ulan Rally mga kababayan. Ulan Rally. So, kinonfirm ko ito kasi nga baka siguro very early mga kababayan. Pero nakita ko po doon sa post po ni Badong Aratiles na mga 7 o'clock or 8 o'clock na yata yung ulan yon. Kaya nga late sila nag-start mga kababayan. So, doon po kay Badong at ipaparinig ko lang sa inyo mga kababayan. Ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan ng bahagya para meron tayong idea. Nako, yung cellphone ko basang-basa. Wala pa rin tigil ang ulan. Nako po, inubo na si Badong mga kababayan.
Yung ulan na yan, na-start po I think 7 o'clock yata ng gabi. So matagal po yung natapos mga kababayan ang ulan doon. Ang lakas talaga ng ulan. Bakit? Baka kasi nakita po ng ating Panginoon ni Lord Jesus Christ na hindi po maganda ang kanang gawin dyan sa Cebu City. Pang-oto naman mga kababayan. At ngayon, di ba naghanap po yung mga viewers, mga netizen, kung meron pa, or siya nga pala, nagtanong nga pala yung mga netizen kung meron bang silang religious leader na inibita dyan sa kanilang rally mga kababayan. So confirm po, wala silang inimbita. Pero meron silang naging instant religious leader mga kababayan. Sino Sir Ivan? Sino po? Si Wawawin mga kababayan. Si Willie Rebellamin. Yes, siya po yung naging instant nila na, religious leader. Siya po nag-lead mga kababayan. Kaya lang, doon po sa kanyang prayers, alam na alam ko po kung sino po yung natatamaan dito. Bakit? Iparinig ko muna sa inyo. So for more details, let's hear this. Po, mga sectors, ayun po, dito po tayo. Okay? Yan, sandali lang mga sectors po na tumutulong. Yan po tayo, para makita lang dito yan. Sige, ipakita natin sa buong mundo na dito sa Pilipinas may pagmamahalan. Sana ho, pagdasal natin na minsan yung mga tao hindi naiisip yung kapakanan ng ating mga kababayan naghihirap. Pakipatay mo yung ilaw, sabi ko Pakipatay lang po isang ilaw. Okay, ang patay mo yung ilaw, okay? Tigas ng ulo nyo, ha? Sinabi lang patay ng ilaw. Diba? Patayin yun. Pakita natin. Nakita nyo ba kung gano'ng kaganda? Hindi kayo nakikinig. Kaya tayo nga ng asenso, makinig kayo sa sinasabi. Pakipatay yung ilaw doon. Yan. Naniwala na kayo. Mga kababayan, ayan, tingnan nyo po. Yan po ang magbibigay liwanag sa bawat Pilipino na dilim ang nakikita sa ngayon. Ipagdasal natin na sana yung may mga galit sa puso, maibsan na pagmamahal, the word forgiveness, pagpapatawad. Hindi tayo aangat sa buhay kung laging galit. Hindi tayo aangat sa buhay kung tayo nagloloko. Hindi tayo aangat kung iniisip mo lang sarili mo. Sa tingin niyo po, sino po yung natamaan doon sa prayer ni Willie Makabayan? Please comment down below. Sino ba dito yung may galit po sa puso? Sino ba dito yung lagi pong nangagalit? Si PBM ba? Nakita niyo bang nagalit si PBM? Nakita niyo ba may galit ba sa puso si PBM? At nakita niyo ba na nagmura si PBM? I think ang natamaan doon sa sinabi po ni Willie sa kanyang prayer, ang mga Duterte makabayan, yung kanyang mga kalyado. Kasi nga, ito pong kanyang mga kalyado po ni Duterte, at saka yung mga Duterte, mahilig kasi magmura, at saka palagi pong galit, at lagi pong nag-aakusa makabayan. So sila po doon ang napahiya, sila po doon yung natamaan po sa prayer ni Willie Rebellame. Okay, so for the makabayan, skip tayo doon sa part po ni Atty. Vic Rodriguez, kasi nga si Vic Rodriguez, hindi naman po siya wala naman siyang binanggit po tungkol kay PBM Makabayan. Fair lang po ang kanyang speech. Pati rin po doon sa ito rin pong si Butanding, well, even though kitang-kita talaga natin na siya po ibinalik niya yung issue po ng Polvoron, pero dito tayo po mag-focus kay Mayor na maraming tattoo at addict dyan sa Davao City, kasi nga pinatamaan niya si PBM tungkol po sa 20 pesos per kilo na bigas na sinungaling daw makabayan. So anyways, ang kanyang sinabi dito, ang kanyang speech kasi makabayan ay puro po Bisaya. Well, naman natin, ito pong si Baste, may pagka-ub talaga, ayaw po magtagalog, na sana po nagtagalog sila para po maintindihan lahat makabayan. But anyways, i-translate ho natin yan. At para maintindihan natin, let's hear this. Kabalo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Alam nyo ba kung ano yung nakatawa nitong lahat? Yan sabi niya makabayan. Isinungaling mo yang 20 pesos per kilo na bigas. Yan ang sabi niya makabayan. Diya kasayop.
sayop. Diyan ka nagkamali, diyan ka nagkamali. Scam, tawag ana, in short, ramdi Scam ang tawag dyan, in short. Scammer ba si PBBM? Gonggong talaga eh. na mataas ang storya dire. Di manggo, tingani manggo na. O Okay, so i-translate na makabayan. Sabi niya, para daw hindi na humaba yung storya dito, scam ang tawag daw doon. Yung pinangalingan ni PBM or nagsinungaling daw si PBM sa 3 pesos per kilo na bigas makabayan. Patuloy tayo. ikaw ka motungtong kag itablado. Ug unsay ingnon nimo timan-an nas tao. Kung sinabi mo yan sa entablado, tatandaan daw yan ng mga tao makabayan. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod may mamo kinabuhi naman mo'y kaya manggod. Nasabi mo lang yan siguro dahil may kaya kayo sa buhay. Pero kung pila man bugas karo 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Pero yung bigas na 50 at saka 60 pesos na bigas, malaking bagay na daw yan sa mga tao na walang laman yung tiyan makabayan. Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom kana mga taga-bukid ang mga kapos dako kay na nabutang sa ilahat man ina. Pagigil-gigil. Ginamit na naman yung kabus makabayan, yung mga pobre nating kababayan. So sabi niya, yun nga, sinungaling daw si PBM tungkol dito sa 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Sinungaling mo talaga si PBM. Pero ang problema naman kasi, ito pong si Mayor na to, bobo to, at walang alam talaga sa economic makabayan at hindi niya inintindi kung ano po ang nangyayari doon sa ibang lugar o sa ibang country makabayan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito pong vlog ni PBM kahapon makabayan. Actually, nasagot niya dito yung tungkol po sa 20 pesos per kilo na bigas kung bakit mahal pa rin po hanggang ngayon makabayan. So for more details, let's watch this. Dear Mr. President, greetings from Lian. In the name of the Lord, I'm Lian Leomian and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing on behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is bigas biglang mahal? So I told him it's the best time to write the President and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-e-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. O ngayon, Mayor, naintindihan mo na. Siguro, klarong-klaro naman siguro yung pag-explain po ni PBM. But aside po kay PBM Makabayan, dito may papakita ko sa inyo na isang vlog rin po si Atty. Gadon na kung saan pinatamaan niya dito si FPRD Makabayan patungkol pa rin po sa bigas. So for more details, let's watch this. Ngayon ay February 25. Alalahanin natin na itong petsa na ito, February 25, ang isa sa pinakamalagim na yugto ng kasaysayan ng ating bansa maraming taon na nakalipas. Dahil dyan ay namayani ang mga dilawan na nagpahirap sa ating bansa at naglugmok sa ating ekonomiya at pumigil sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya yan ang ating iisipin na leksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ngayon
ay tayo ay wag nang maniwala sa mga propaganda at mga reklamo na wala namang katuturan. Sinasabi nila na yung bigas daw ay hindi na naging 20 pesos. Talagang nagkaroon ng matinding problema sa buong mundo sa bigas sapagkat nagkaroon ng Ukraine War. Noong pinangako yan ni Presidente Bongbong Marcos ay wala pa yung mga elemento ng pagtataas ng bigas kagaya na lamang ng Ukraine War sapagkat dyan nanggagaling ang mga murang abono at pataba sa lupa para magkaroon magandang pag-ani sa palay. At ngayon din ang panahon ng drought. Yung El Nino ay talaga namang lahat ng bansa, mga rice-producing countries, ay naapektuhan din. At yung mismong mga bansa na may malalaking mga ani ay nagpigil ng kanilang pag-export sapagkat sila rin ay nagkakaroon ng krisis din sa bigas. Ang katotohanan, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababa na bigas. Pinakamababang presyo. Kung dito lamang sa Southeast Asia ay makikita natin na mayroong mga bansa na mas maunlad, na mas mahal ang bigas. At yung pagmamahal naman ng mga bilihin ay buong mundo. Buong mundo ay nagmamahal ang bilihin, hindi lamang sa Pilipinas. At yan ay matapos ang pandemya ay unti-unti naman tayong bumabangon. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga paninira ng iba na hindi daw nakamit yung pinangako. Noong panahon din ni Presidente Duterte, ang pangako sa atin ay 15 pesos lang ang bigas. Hindi rin naabot yun. Gustuhin man niya, may mga external factors na hindi natin mapigilan. Kaya huwag tayong magmadali. At sa programa ng Marcos administration ay ginagawa natin ng paraan na mapataas ang ani ng ating agrikultura upang tayo ay makamit ang pagbaba ng bigas at ang iba pang bilihin. Yan naman ay tinatrabaho naman ng Marcos administration. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga reklamo ng iba na wala namang katuturan. Sinasabi nila napakahirap daw. Pumunta kayo sa mga mall, punong-puno kahit na anong araw. Pumunta kayo sa kalye, napaka-traffic, ang daming bagong kotse, ang daming may pambili ng gasolina, ang daming may pambili ng sasakyan. Paano mo nasasabing naghihirap mga Pilipinas? Pumunta ka sa mga mall, nakikita mo, hindi lamang mayayaman yung sinasabi nila na nagkakaroon ng panggastos, kundi kahit na sino na nagkakaroon ng pagkakataon na mamili at gamitin ang kanilang pera. Meron mang naghihirap, yun naman ay tinutulungan din naman ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD, yung tupad, yung food stamp at yung mga ayuda. Sila ay talagang kailangan bigyan sapagkat sila yung walang pagkakataon na magkaroon ng sapat na hanap buhay dahil na rin sa kakulangan ng edukasyon at ng kakayahan at skills. At yan naman ay ginagawa natin ng paraan. Basta tuloy-tuloy lang tayo at ating asahan na ang gobyerno under President Bongbong Marcos ay gumagawa ng lahat ng paraan upang mapabuti ang kalagayan ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay! Okay, so Mabuhay! dagdagan natin mga kaabayan. Alam nyo ba, di ba sabi po ni, ni Secretary Larry Gadon na hindi naman po naghihirap po yung Pilipinas kasi nga di ba nakikita natin na punong-puno lagi yung mga malls. Saka marami pong nabibili ito ng mga, may mga sasakyan, may mga gasolinahan or bumili silang gasolina. At saka alam nyo ba, naglabas rin po ng report ang Pilipinas na kung saan, hindi lang po ito sa Pilipinas mga kaabayan, all over the world, na kung saan pang 4th po ang Pilipinas, top 4th po ang Pilipinas sa concert top spender. Ano ibig sabihin niya, Sir Ivan? Yun yung mahilig po sa concert makahabayan. Na every time po na merong concert, puno talaga yan. So, ang Pilipinas po ang top 4 na top spender sa pagdating po sa concert makahabayan. Pero meron na po doong kunting mali itong si Secretary Gadon Makahabayan. Ano yun, Sir Ivan? Di ba sabi niya, pangako daw yung bigas? Actually, hindi mo yung pangako ni PBBM. Yun po aspiration, yan po ay kanyang ambisyon makahabayan. Okay, so dahil sasakyan natin dito, yung kanilang sinasabi po na pangako daw ni PBBM,
Well, gagamitin natin po ang word na pangako mga kababayan. Alam nyo ba na sa panahon po kay FPRD, actually mali po yung sinabi ni Secretary Gado na kung saan, 'di ba, sabi niya 15 pesos daw per kilo ang plano ni FPRD. Hindi po 15 pesos per kilo na bigas ang pangako ni FPRD, bagkus 7 pesos per kilo na bigas mga kababayan. So for more details, let's watch this. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Ngayon, mga DDS, mga anti-Marcos, na yun po mga taong naghahanap po ng 20 pesos per kilo na bigas ni PBBM, bakit hindi nyo hinanap yung 7 pesos per kilo na bigas ni FPRD? Sige nga, ano nga niyang palusot nyo? Nakatawa, no? At least nahanap namin niya mga kababayan. Kasi naalala namin noon na meron pong siyempre merong statement na ganun si FPRD at yan po ay pangako ni FPRD mga kababayan. Inoto rin niya yung mga tao na na bababa daw sa 7 pesos per kilo ang bigas dyan sa Pilipinas. Fake news. So ngayon mga kababayan, alam nyo, hindi talaga nasunod dito ang kanyang sinabi the other day, yung sa balita mga kababayan, na yung kanilang rally daw doon sa Cebu City ay hindi daw anti-PBBM na rally mga kababayan. Hindi nasunod. Bakit? Sila nanira pa rin eh. So ang ibig sabihin, anti-PBBM pa rin po ang kanilang ginagawa na rally dyan sa Cebu City. At saka tatawagin natin po ang rally na yon, that is a rally po siya, rally po ng pagwatak-watak, rally po ng pagmumura, pero meron pong rally mga kababayan na nangyari nung sa EDSA, yun po ay rally ng mga talunan. At meron pong nangyari na rally kahapon mga kababayan. Actually, it's a rally concert ng Bagong Pilipinas Servicio Fair doon po sa rally ng pagkakaisa mga kababayan. Gets ba natin? Ang sa Sultan Kudarat, rally ng pagkakaisa. Ang sa Cebu City, rally ng pagkawatak-watak. At doon rin po sa EDSA, rally ng mga talunan mga kababayan. So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, i-shout out muna natin. Hi to Blessy Carunan. Nandiyan po si Erlinda Balarasa and Ashley Cristina Balarasa Manyas. Hi to Mila Igot. Nandiyan po si Nonoy Floren Hills. Hi to Laarne Alzuna. Nandiyan po si Ninita Ivy, Elma Banyaga, Winwin Dison, May Santos. Hi to Leonardo Blue. Nandiyan po si Ryan World Begins from Virginia, USA. I-shout out natin si Ma'am Carlia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Pool, Ma'am Milan, Simply Tokis, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, nandiyan po si Red One, Lentek Power Force Team, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jack First of Jack First Family. Hi to Ma'am Jillian Quezon, nandiyan po si Edita Liporada from Hong Kong, and hi to Ashen and Ma'am Evelyn Garcia. Okay, so dito tayo makabayan sa issue po ni isang government official na kung saan na issue ngayon. Ito po ay tungkol daw sa kanilang private life mga kababayan. Kasi nga itong government official na ito, daw yung kanyang husband, kanyang asawa mga kababayan, nangaliwa daw. At saka nakabuntis mga kababayan. So nung nalaman po ito ng babae, siyempre normal, magalit ho yun. Pero ang problema kasi dito, na instead na hindi niya gagawin ito mga kababayan, merong sabi-sabi na siya rin po daw ay nanlalaki mga kababayan. Ito pong government officials. At para maintindihan ho natin, let's watch this. Itong babaeng itong tinutukoy ko na sinasabi kong pribado ang buhay, may asawa na ito at may mga anak na. Simulan muna natin dun sa asawa niyang lalaki. Nako, maloloka. I remember, meron akong isang kaibigan na pumanaw na. Itong kaibigan ko itong pumanaw na, one time na ikwento niya rin to, na ikwento niya ito, na nagkaroon ng problema
itong kaibigan niya na kaibigan din namin. Oo. Alam niyo kung anong ano? Itong lalaki nakabuntis. Nakabuntis. Natural babae ang nabuntis niya. At yung nabuntis niya, kilala din sa showbiz. Kung hindi ako nagkakamali, itong babaeng nabuntis niya at yung bata something 5 taon nata o mag-aapat na taon or magli-5 taon na ang bata. Ngayon, nalaman ito ng babae na asawa ng lalaki. Nagkaroon na ng lamat ang kanilang samahan. Nagkaroon na ng hindi maganda na pagsasama. Nakakaloka. Nakakaloka. Nakipagrelasyon din yung babae. At take note, nakipagrelasyon yung babae sa isang basketballista. Gwapo, maganda ang ngipin nun lalaki. At take note hindi siya PBA, but basketballista. Alam niyo pinaka-paborito kong liga sa mga nagbabasketball? Player. Maraming gwapo dyan. Maraming gwapo dyan player na gwapo, Edwardes. Kaya, take note, maliban sa maraming gwapo dyan, napakaswerte nung guy. Napakaswerte. Alam nyo ba kung anong mga regalo binigyan ng gasoline station? Oo, binigyan ng gasoline station yung player ng basketball. Hindi ko muna hindi ko sino siya, pero kilala nyo ito at alam ko kalat na ito sa sirkulasyon sa government. Itong babaeng tinutukoy ko, alam na ito. At ito ay naikwento rin sa akin nung isang kaibigan kong bakla nung time siya ay nabubuhay pa. At biglang may nagkwento na naman sa akin nito. Na-shocking ako, nawala na sa ulirat ko yan. Totoo nga pala talaga. At yung nagkwento, taga-make-up niya pa ang nagdadaldal. Taga-make-up niya pa nung government official. At ito pa. Nagkamali na nga yung lalaki, nagkaroon ng bunga yung taga-showbiz at yung lalaki. Ngayon, normal sa lalaki yan, di ba? Na magkaroon ng relasyon sa ibang babae, magkaroon ng anak, normal yan. Pero, ang ikagugulat ng mga tao, yung babae na asawa ni lalaki, nakikipagrelasyon din. Ito pa ha. Balik tayo sa lalaki, sa asawa ng babae na government official. Alam nyo ba, mayroon isang kasubdivision nila na may kasambahay. Kasambahay na nabuntis din. Yung kasambahay ng isang kilalang tao. Oo, nabuntis nung asawa ng babae. Naloka ako. At nalaman ito nung tatay nung babae na government official. Binugbog ito, pinagsisipa yung lalaki nung tatay nung babae. Pinagsisipa. Nakakaloka. In fairness, yung lalaki gwapo.
maganda din naman yung babae. Maganda si babae, yung asawa na government official. Guwapo din naman yung asawa niya. Oo. Pero kung pagmamasdan ninyo sa ibang mga clip, sa mga ibang gathering, hindi na sila nagsasama. Hindi na sila nagkaka-appearance. Oo. Kasi alam na alam. At itong lalaki, nung mula na mapwesto doon sa pwesto niya, hindi na rin ito masyadong nagkikita-kita sa mga puto opportunity. Talagang nagdededmahan na ang dalawa. Nakakaloka. Alam mo, doon sa babae, kaysa pagpumilit ka na maayos ka, okay ang lagay mo, mas maganda makipag-divorce na lang kaysa magpaka-plastic sa buhay. Alam mo, ma'am, kalat na kalat na. Kalat na kalat na. Kalat na kalat na yan. At alam na kung sino. Ako hindi ko papangalanan kung sino itong babaeng opisyal na ito. Marami naman opisyal sa gobyerno na babae. May congressman, may senadora, may gobernadora. Marami. May barangay chairman. Pero hindi sila ka-level ng ganon ng taong ito. Kilala ito, taong ito. Kilala. Pero bilib ako sa kanya. Matatag siya kahit papaano. Matatag ang taong ito. Mas the best, magpakatotoo. Kung nagkamali, talagang mali naman ang ginawa ng lalaki na iniputan ka sa ulo, ay ginawa mo rin naman. Iniputan mo din naman siya. Pumatol ka sa isang na basketball player, parehas lang naman kayo nagkasala. Ang kawawa lang dito, yung mga junakis ninyo. Yun lang. Kaya, bago ka magmalinis, na matatag ka, malinis kang opisyal, maayos kang tao, we just try ang magpakatotoo. Okay, so before po yan, nabalita po ni Makaabayan na ginawang blind item po nito ni Nino Barsaga, may nakakalam na pala niyan. Kasi nga, nabasa ko dun sa comment po sa kanyang vlog Makaabayan, tapos sa babasahin natin to, sabi dito ni Elaine Itsunaga, hulaan ko sir ninyo, hindi kongresista, hindi senadora, pero nasa mataas na pwesto ng gobyerno. Pero ang babaeng ito ay matatag at nagalit dahil tinanggal ang CF, alam mo natin yung CF Makaabayan, confidential funds, sa department niya. Sabi ba dito ni Michael Oralio, sometimes nagtataka ako kung bakit si Sara ang dalang last name Duterte, hindi Carpio, at never ko silang nakita. Together with her husband sa mga SONA at kahit noon, nag-take oath as Vice President Jose Mariusep. So doon ko nakuha idea Makaabayan na ang pinapatamaan pala dito, iritsuhin na natin si BP Makaabayan. Bakit si Ivan? Paano mo nakita yan o paano mo nalaman yan? Doon rin po sa Twitter Makaabayan, ang mga nagkumakalat ngayon ng mga videos, si BP Sara rin po. Kasi nga, ayon po sa video, kung papanoorin natin, di ba naalala natin Makaabayan, yung ngalan po na si Amores yata yun. Yung nangulata po ng isang player Makaabayan, nakipagbasagulan. Di ba si Amores yun? And after that, di ba napadala po ng letter itong office po ng Vice President, si BP Sara, na sabi po kanya Makaabayan, babasahin lang po natin, na yung letter na yun ay sabi niya, you have a friend from OBP. At sabi pa dito, former GRU player Amores gets words of encouragement from BP Duterte. So yan pang ng mga pictures, at meron rin mong video Makaabayan, ginamit ho yan ngayon at yan po ay nag-circulate. So marami ngayon na nag-assume, hindi ko sinasabing totoo yan, marami lang po nag-assume, yung iba Makaabayan, na si BP Sara daw yung pinapatamaan nito ni Nino Barsaga. Totoo ba? Sino bang iba to na akala niya Makaabayan? Kasi nga nakita ko lang yung photo sa comment diyan sa baba ng vlog po ni Nino. Ang ibig sabihin, meron talaga nakakalam niyan aside po kay Nino Makaabayan. So nag-comment na po diyan sa baba. So anyways, forward rin po tayo sa ibang balita Makaabayan. Pag-uusapan na natin si Mariel. So for more details, let's watch this. Okay, oh my gosh.
Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So, I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay? So, I was there to support my husband. Alright? Now, tumagal po yung, kasi last time, parang, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin yan ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin yan. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na mang bastos or whatever. My intention was to show that no matter how busy we are, dapat prina-prioritize pa rin po natin yung paglalagay ng bitamina sa ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, andali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. 'Di ba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So, ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag-react. So, to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So, I deleted that post, but I never ever said that I was taking Gluta drip. It was vitamin C. Okay? Alright? Oh. Yes, go! Bakit sa Senate? Because yung oras po, dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, sige, mag-question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay. Kasi, thank you, sabi ni Edenbog, wag na po kayo mag-explain, hindi sila worth it, thank you. Ang toxic ng mga tao dito, sabi niya, wag tayo ganyan, maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. Okay? So, as I was saying, dapat, yung trip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumagal, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila na hindi ko naman inisipan na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay? But it was never my intention na i-offend kayo, gawing parang hindi ka respectable yung Senado. No, of course not. Okay? So now, I'm going to go back to my live selling and yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay, go. Diba?
Well, alam niya pala na magiging national issue ito mga kabayan. Sana nung una, before niya pinost po yun sa social media, sa kanyang account, inisip niya muna o tinanong niya, ito pong si Senator Robin Hood, kung okay lang ba i-post yun o hindi. Siguro nakita yun kay Robin Hood mga kabayan, baka hinayaan lang po. So yun nga, nag-boom pong issue na yan, nabash po itong si Mariel, kasi nga hindi po talaga maganda, tingnan ho yan. So napakasimple lang po, Mariel. Napakasimple lang po ang request ng iyong mga followers. Ang gusto nila, mag-public apology ka. Pero bakit hindi mo ginawa yan? Di ba? Napakasimple lang po, public apology. Dapat talagang sincere po na public apology. Pero nakikita natin dito sa kanyang live mga kabayan, di ba? Stress siya. Napansin ba natin yan? Pag ganun siya lagi sa kanyang bell. Kasi nga, sa kanyang gesture, stress siya mga kabayan. Marami nang gumanon doon sa kanyang utak. Kaya nga, umiinom na siya ng tubig. Na-stress po itong si Mariel kung paano niya madipinsahan yung mga kabayan. Secondly, nagsinungaling. Bakit Sir Ivan? Kung mabalikan ho natin po ang kanyang vlog, yung pag-live niya mga kabayan tungkol doon sa Glutadrape, ang sinabi niya, wala siyang sinabi na vitamin C, ang sinabi niya is Glutalux PS mga kabayan or Glutadrape. Di ba? Gin-promote pa nga niya yung Glutalux PS yata yun na name po ng grupo nila. At saka ang ginamit niya, that is Gluta talaga mga kabayan. Bakit niya inalusot na vitamin C? Kasi nga nagbabala dito yung DOH at sila po dito ay iimbestigahan mga kabayan dyan sa Senado, iimbestigahan sila. Ito pong si Senator Robin Hood, pati po si Mariel, doon po sa Senado mga kabayan. Kaya ang sabi dito po ni Robin Hood, ayon sa balita, Robin, sa balitang bubosiin drip session ni Mariel, sabi niya nakakahiya sa taong bayan. Nakakahiya pala yung dalhin diyan yung issue niyan diyan sa Senado mga kabayan. Nakahiya ba? Kasi nga dapat lang po lang pag-usapan 'yan. Kasi nga yung ginawa po ni Mariel, that is hindi maganda mga kabayan, nag-advise sa dito na kung saan yung Glutadrip pala, yung dripping ay hindi ho yan inaprubahan po ng FDA or hindi po yan okay. Nagagawin po ayon po sa taga DOH. Okay na po yan kung doon ka sa mga clinic. Pero kung anywhere, kung saan-saan po, according po ni Mariel na drip anywhere, hindi ho yan maganda mga kabayan at hindi yan talaga okay na gagawin po yan or sundin po yung ginawa po ni Mariel. So, babasahin ho natin yung mga comment po dyan sa baba ng kanyang vlog mga kabayan. According dito ni Foryo, you don't go always, pero doon ka magkakalat. Vitamin C or gluta, hindi ka dapat doon ungas. Sabi pa dito, only 2 words can describe feeling entitled. Sabi pa dito, nagpaliwanag ka pa mali pa rin. Ang point doon, ginamit mo ang Senado, bigyan mo ng respeto ang Senado. Pinakita nyo lang na wala kayong respeto. Sabi pa dito, the Senate office is not a personal or private office of your husband. No matter what explanation you do, it is still wrong. It is disrespectful not only to the government but also to the Filipino people that you are using your husband's Senate office for personal use. Hindi mo kasi alam ang function ng Senado, ginawa mong studio. Ayon pa dito, the question is, does the place is a proper place for you to do such things? Even it is your husband's office, this is still a Senate office. You are just proving Filipinos that Robin Padilla is a lousy senator for not respecting his own office. Gawin nyo na lang office ng pag-drip ng vitamin C since wala naman siyang ginagawa sa Senate hearing kundi suklayin ang kanyang buhok or himasin ang kanyang bigote, and let's be honest, meron siyang employees under him who works hard for the bill, not him. Sa kanya lang ang papuri, laugh out loud. Wala sa history ng Pilipinas na may gumawa ng ganon. Respeto sa isang opisina na galing sa pera ng mga taxpayers. So, yan nga mga kabayan. So, may plano dito yung Senado na ito pong si Mariel, pati po itong si Senator Robin Hood Padilla. Sila po iimbestigahan dyan sa Senado at talagang nabas hanggang ngayon ito pong si Mariel Padilla mga kabayan. Nabas talaga Kitang-kita natin stress talaga Pasaway naman kasi. So anyways, yan po ating nakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya.
Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan, at bigyan mo ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka. At maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara,